It's a great privilege na ngayon po ay makatayo sa inyong harapan. Congratulations po sa mga parents and students, especially sa mga nakagraduate ngayon. Salamat sa Panginoon, sa blessing ng Diyos sa inyong buhay. And ako rin po ay nagpapasalamat na ang school na ito ay nagpapatuloy pa rin. At nakita natin na patuloy na humuhubog ng mga babae at lalaki na ginagamit ng Diyos sa gawain ng Panginoon. Napaganda po ng theme natin, Steadfast upon Unchanging Bible Education. Ang isa pong nakita natin na hindi nawala sa ating academy ay ang katuruan ng salita ng Diyos na paulit-ulit na binabanggit ng ating pastor, the Bible is our main textbook. That's why this afternoon, I would like us to open our Bibles in 2 Timothy chapter 3, verse number 16 and 17. Tayo po tayong lahat in respect for the reading of God's Word. Sabi po ng Bible sa verse number 16, sabay-sabay po nating basahin ito. Verse number 16, ready now, read. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito. We are so thankful for this institution. This is the ministry of Christian Bible Baptist Church. Kami po'y nagpapasalamat. Nakakita po kami ng mga babae at lalaki na natututo mula sa inyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil ito po'y ginamit nyo to build character ng mga kabataan, Panginoon, na nag-aral po dito. At salamat po sa mga magulang na sila po ay nag-decide na ang kanilang anak ay pag-aralin sa Christian School ng CBBC. Salamat po, Panginoon, sa vision ng aming pastor. Salamat po kay Ma'am Del. Salamat po sa kanilang buhay na ipinagamit upang mag-train ng mga kabataan. Katulad ng sinabi niyo po sa Proverbs 22 verse number 6, train up a child the way they should go, and when he is old, he will not depart from it. Yan po ay paulit-ulit naming napapakinggan. Ang kahalagahan ng training, kahalagahan ng pagtuturo, walang sawang pagtuturo. Kaya nagpapasalamat kami ngayong hapong ito. Bless you po, Panginoon, ng inyong salita. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Salamat po, Holy Spirit of God, na kayo po ay kumikilos sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Steadfast upon unchanging Bible education. What a great blessing. What a great privilege for us to see it in our Christian school. Ito po ay matatag. Hindi nagbabago. Ito'y pagpapatuloy sa edukasyon na nakukuha natin mula sa Biblia. Hindi po basta-basta ang mayroon nito. Steadfast upon unchanging education. The world may change, people change, but we're so thankful the Word of God never changed. Parati ko naririnig sa ating mahal na pastor, what is the difference ng school na meron tayo, CBBA, sa ibang mga eskwelahan? The big difference is the Word of God is our main textbook. It's always been the Word of God. Umaapaw ang salita ng Diyos sa eskwelahan na ito. Hindi nagsawa. Dahil alam natin that the Word of God is the inspired Word of God. It came from the Greek word theopneustos, which means God breathed. When God formed a man and breathed upon his nostrils, alam po natin yung nangyari kay Adam, man became a living soul. And when God breathed through His Word, makikita po natin ito'y buhay. That's why this is the living Bible. And anything na buhay ay makakapagbigay ng influence. That's why we need the Word of God.
Kahit gaano ako katagal dumikit sa pulpito na ito, hindi ako ma-impluwensyahan ito. But the Word of God, because this book is alive, it can influence my life. It can influence your life. This is what we are giving to these kids. Napakahalaga po ng Christian school. Ito'y pinanalangin. Ito'y pinaghandaan. Hindi po basta magkaroon ng Christian Bible Baptist Academy. Makita po natin mula sa ating text verse kung bakit mahalaga ang salita ng Diyos. Because it is profitable for doctrine, profitable for reproof, profitable for correction, profitable for instruction. Ito'y kagamit-gamit. Hindi pwedeng wala sa ating buhay. Even the Apostle Paul, he saw it in the life of Timothy. Kaya nga merong man of God na nagpapatotoo kay Timothy, Timothy, you have no idea kung ano yung binigay sa'yo na hindi minsan napapagpahalagahan ng younger generation, just like what we have in the academy. Can you imagine, sinabi ni Apostle Paul dito sa kanya sa verse number 15, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise. What a great blessing. If there is something na dapat makuha ng mga kabataan, ay walang iba kung hindi ang mensahe ng Diyos patungkol sa kaligtasan. And this is what they got. Nakuha po nila yan. Bata pa lang ay nabahagian sila ng salita ng Diyos. There's a man of God who testified in the life of Timothy. And that from a child that was known the Holy Scriptures. Ibig sabihin, siya ay nagpagal, nag-invest, nagbigay ng time. Hindi pwedeng wala kang natutunan dahil merong nagturo sa'yo ng salita ng Diyos. Maybe during those days ay wala ka pang isip at hindi mo pa masyadong nauunawaan. But let me remind you, and that from a child that was known the Holy Scriptures. Napakahalaga po na merong mag-aalaga sa mga kabataang ito at magpapakain ng salita ng Diyos. Hindi po ito basta-basta na nangyari. Merong mga pagluha, merong mga pawis, pagod. Pero ang eskwelahan na ito ay nagpatuloy sa biyaya ng Diyos at merong itong steadfastness sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Diyos. At huwag nating kakalimutan, it is always a privilege. Hindi lahat ng tao ay nakakatanggap nito. Nung binabanggit yan ni Apostle Paul kay Timothy, that from a child that was known the Holy Scriptures. That's the Holy Scriptures. The Word of God. The very Word of God. Pinapaunawa ni Apostle Paul, this book is God's property. He owns this book and He lets you read this book. Pinapabasa sa iyo ang salita ng Diyos. Pinapamemorize sa iyo ang salita ng Diyos. Itinuturo sa iyo ang salita ng Diyos at pinag-aaralan mo kung paano ito i-apply sa buhay mo. That from a child that was known the Holy Scriptures. The CBBA has a special place in my heart. Merong memories, fun, and activities. Office activities. Sabi ko sa mama ko, Papa, Ma, tawag po kayo sa office. Anong meron? Meron pong activity. Ano po kayo doon? Let me give you a short background of my stay in the academy. Marami pong hindi makapaniwala na ako po'y tatawagin ng Diyos.
Ako po'y lumaki sa isang Kristiyanong pamilya. Masabi ko pong Kristiyanong pamilya kasi nakita ko rin po talagang Kristiyano po yung pamilya namin. Namulat na po ako na nasa Baptist Church kami. But I have seen the ups and downs, yung typical na Kristiyanong pamilya, the ups and downs. We're not full-time workers. Hindi po kami kasama na full-time, tatay ko preacher. Wala pong ganon. Just an ordinary, plain member of the church. Pero kung paano niya i-insist sa amin, pumunta ka sa simbahan, mag-church ka, diyan ka sa academy. Sabi ko, parang full-time ako Hindi naman ako papasok sa Baptist Heritage Bible College. Parating binabanggit ni Pastor, napakagandang training ground na nasa academy ka, tapos diretso ka ng Bible school. During those days, bihira pa lang yung nakikita namin ng mga academy student na diretso sa Baptist Heritage Bible College. Pero nung ako po'y nag-academy, I was so thankful dahil Christian school yun ACE curriculum, prestigious na school. Nalala ko pag services, sa harap kami na upo, magkakasama, magkakaklase. May dala kang Bible, tuwan-tuwa ka. You're so proud kasi syempre, nasa Christian school ka Masaya. Nakita ko sa mga pages, maganda talaga. Merong verses, merong mga principles, merong character na tinuturo. Sa lahat ng subject, hindi pwedeng walang Bible. Maganda. May devotion every morning. Ang daming tinuturo sa'yo. May mga teachers ka pa na nandyan, nangangalabit at kakausapin ka, i-single out ka. Pag merong problema sa subject, kakausapin ka. Naalala ko yung teacher ko, sabi niya sa akin, Pops, nakausap ko yung parents mo. Kaya mo pala binabagsak ang subject ko kasi ayaw mo na dito. Kaya ipapasa kita. Huh? Ipapasa ako. Makikita ko rin po na pinaghirapan ng magulang ko na ako'y pag-aralin. Kami po magkakapatid. Dahil hindi po basta-basta magpaaral. Talagang it takes sacrifice. And then may mga times na ikaw mismo na nag-aaral, ayaw mong mag-aral. Ayaw mo na dito. I've experienced those days. Nakita ko yung ganda ng school, high standard. Pero dumating yung teenage years. Very critical part of life. Nung nag-teenager, nabubuksan ang isipan mo. Nagkaroon ka ng mga outside influence. Karoon ka ng mga kaibigan. Inabot ko yun dito sa academy. At pag natatawag yung pangalan namin during those days, natawag pa ng pangalan si Pastor, Mr. Villarosa. Hindi ko nababanggitin yung mga kaklase ko. Maghiwa-hiwalay kayo. Nakayuko ka nun, lalakad ka, doon ka, buka doon. Kagalit yung tatay ko sa akin. Siyempre, Villarosa din siya. Siguro inaantok siya biglang Villarosa. Gagalit sa akin sa bahay, papagalitan ako. At nakikita niya, namamali yung influensya ko. Ilang beses sa bahay namin, sinasabi niya sa akin, Pops, ang dapat na kaibigan mo dyan sa church, ang dapat na barkadahin mo ay si Meljun. Sabi ko, Pa, ayoko po. Salbahe yun. Biro lang po. Ako po yung salbahe. Ako po yun. Pero paulit-ulit po yung tatay ko sa akin. Naririndi ako. Kasi nabubuo sa akin yung rebellious heart. Sabi ko, may mga kaibigan naman ako. Nasa church naman sila Dahil sa academy, merong ewan ko ba, no?
nagkakaunawaan, may sariling mundo, na kayo-kayo ang magkakaiba ng level yan, pero sa isang school, talagang parang magkakabatch. At merong frequency na naaabot doon, na pag na-hit mo yung frequency na yun, na pare-parehas na kayo, at hindi nakikinig sa instruction, magkakaroon ng rebellious heart, na tinitingnan natin yung mga authorities natin na nakikipaglaban, nakikipagbaka, na sinasabi natin, hindi nyo kasi kami pinapakinggan. Pero ang totoo, tayo yung hindi nakikinig. I felt the hurt ng mga negative, nagbabackslide, nanggigigil, gupit lang, nanggigigil na. Pupunta doon sa old building, yung isang kaklase ko, sinuntok yung salamin. Ang laki ng crack. Dahil sa gupit. Nanlilisik yung mata, tinitingnan yung mukha niya sa salamin. Ayoko ng ganitong gupit. Nag-full time na ako, nakita ko yung crack. Sabi ko, alam ko ba't may crack yan. Dahil sa gupit ng kaklase ko. Nagkaroon ako ng rebellious heart sa parents ko, sa church authorities. And I started to question, ba't nila ako dito pinag-aral? Ba't ako dito? At bang, ayaw ko na dito. Sabi ng tatay ko sa akin, mas gusto kong mabulok ka dyan kaysa masirang buhay mo sa labas. Naalala ko yung Sunday school card. May Sunday school card kami nun sa academy. Pagka umattend ka ng Sunday school, papapirma ka sa Sunday school teacher mo, so alam present ka. Yun, ginagawa namin. Merong isang umaga, Monday, marami kaming walang Sunday school card. Yung iba ay, because of wrong influence, huwag mo nang ilabas yung Sunday school card mo. 15 of us, dahil wala kaming Sunday school card, or walang pirma yung Sunday school card, pinauwi kami. Sabay-sabay kami naglalakad, papunta dyan sa kanto. Sabi namin, ba't kaya hindi tayo pumunta doon sa Aragon? Yung Aragon, yung bilyaran dyan sa San Pedro. Punta kami sa Aragon, nagtanggal kami ng uniform namin. Sinabit namin doon. At lahat kami may kanya-kanyang table. 15 kami. Naglaro kami ng billiards. Narinig na po ni Pastor, matagal ko na po napagsisihan yan. During those days, driver pa po ng church si Pastor Regan Barreda. At si Pastor Regan Barreda ay yung katabi ng Aragon, bilihan ng drum, ng tubig. Eksaktong yung time na yun na nandun kami, pumaparada yung sasakyan ng church. Imagine, punong-puno kami doon sa loob ng bilyaran. Nung nakita nung kaklase ko, si Brother Regan nandun, sabi niya, si Regan, dapa! Dapaan kami lahat. Kanya-kanya kaming kuha ng uniform namin. Takbuhan kami doon sa Riles ng San Pedro. At yung highway na pataas, yung isang kaklase ko, actually dalawa sila, takot na takot. Kasi first time nilang makasama sa krimen. Ano gagawin namin? Ayoko na, gusto ko na umuwi. Sabi ko, ito yung mga panahon na dapat lakasan mo ang loob mo. Uwi na ako. Sa sobrang takot, umakyat sa tulay. Pumara ng jeep. Ang napara, si Brother Regan. Sabi ko, ano ba naman yan? Gagawa tayong kasalanan, nahuhuli pa tayo. Takot na takot kami noon. Kung ano-anong kaguluhan, kulit. At kung titingnan ko sarili ko, hindi papunta sa gawain ng Panginoon. Naalala ko yung learning center namin na dati dito.
Meron kaming rubber snake. Yung rubber snake na yun, kilala ng mga klase namin. Yung rubber snake, tinupi sa drawer ng teacher namin. At pag binuksan yun, lilipad yun eh. So sisigaw yung teacher namin, ah! May ahas. So that time, bago magsimula, lilingon-lingon yung mga magkakaklase. Pag bukas ng teacher namin, sabi niya, alam ko na kung bakit kayo naglilingunan. Lahat ng mga nakakaalam nito, taas ang kamay. Taas ang kaming kamay, dami namin. Mga lalaki. Sige, punta kayo doon sa nursery room. Yung nursery room dyan, yung dating office ni Pastor. Antayin niyo si Pastor. Andun kami, pray kami sa loob. Dahil masisisten, may kaso kami. Naglaro kami ng rubber snake. Andun kami sa loob. Yung isang kaklase ko, binuksan yung cabinet. Punong-puno ng Marie. 1 month supply ng Marie. So habang nandun kami sa loob, kinain namin yun. We prayed and then we break the bread. Doon po kami, nakakulong lang kami doon sa room na yun. Antayin na namin si Pastor at expected na namin na papaluin kami, papaluin na rin din kami, edi enjoy na namin. Inubos namin yung Marie. Pagbukas ng kaklase ko, may puro toys, may basketball, may ring. Sinet up namin yung ring, nag 3-on-3 kami sa loob, basketball. After nun, napalo kami. Naramdaman ko yung hagupit ng palo ni Pastor. May technique dyan eh. Pag papaluin ka na kasi 5 yun. 1, 2, 3. Talagang pipigilan mo lang. Hindi mo medyo ramdam yun. Pero yung panghuli ni Pastor, may bitin. Kaya pag gano'n mo, sakit! Naalala ko yung mama ko, tatawag sa akin, Pops, nahuli ka ng tatay mo. Yung mga rock music tapes mo, binasag niya, minaso na niya. Yung cabinet ko, yung mga damit, nakaharap sa likod nun, nakastack yung tape. Sabi ko, almost 10,000 pesos na pong nagastos ko dyan. Sarili ko namang pera yan. Bakit binasag? Kasi nung time na yun, sa sobrang backsliding stage ng buhay ko, nagbabanda na kami. Ang kinakanta naman namin, mga Christian song. Binasag ng tatay ko. Nagagalit. Can you imagine? Paano kung walang Christian school? Ilang beses nauhuli sa bag. May nakikita, kasi during those days, ang uso nun, mga tapes. Nauhuli yun sa school. Pag magsisimba kami, kakapain ng papa ko yung bulsa ko. Anong meron dyan? May nakaumbok. May trumpo. Galit sa akin yun. Kukunin niya yun, itatapon niya yun. Tatandaan ko kung saan niya naitapon, umaandar yung sasakyan. Hindi ko naman babalikan yun. Umiiyak ako sama ng loob ko. Ano ba naman yan? Tapos punta kami ng church. Hindi ko magawa yung gusto ko. Isang araw, yung parents ko ay na-convince ko na lipat na ako ng school. At kinausap nila si Pastor, si Ma'am Del, privately. And then, nung pinatawag na ako, nakangiti na sila sa akin. Sabi sa akin ni Ma'am Del noon, tuloy-tuloy ka lang sa pag-aaral mo ha. Sabi ko, opo. Akala ko, lipat na ako ng school. Pag alis, sabi ko, ano po nangyari? Sana po ako? Dito pa rin. Ha? Paano nangyari yun? Dito pa rin. Pero alam niyo po, unti-unting kumilos ang Panginoon sa buhay ko. May mga youth camps, ang church, nagsusurrender ako, nasa gilid lang ako. Wala pang mga NBYC no, nasa gilid ako. Pero pag sinabi ni Pastor, alright, lahat na nag-decide dito sa harap, unti-unti akong aatras. Hindi ako mahalata.
But during those days, unti-unting kumikilos ang Panginoon sa aking buhay. Hindi nagsawa ang mga teachers. Marami kami mga teachers sa academy, ay wala na sa academy, pero pinagpapasalamat ko hanggang ngayon, andyan pa rin ang ating pastor. Andyan pa rin si Ma'am Del, na mayroong desire to help the parents in raising up their children. Natutunan ko through the paces, yung application ng yung real life situation and lessons na makukuha mo, nabuksan yung isipan mo, at dumating sa buhay ko yung crossroad. Am I going to destroy my life? Or ibibigay ko na yan sa Panginoon? Ako'y nagpapasalamat na merong Christian Academy. Na pag nag-backslide ka, pag na-revive ka, nandyan pa rin sila. Yung ups and downs, makikita mo, nandyan pa rin sila. Kaya nung nag-surrender ako ng buhay ko, ordinary prayer meeting service, I was crying. Iniisip ko yung ginagawa ko sa buhay ko. Bakit ganon? Ito rin pala yung babalikan ko. Naalala ko nung bata ako, namimigay ako ng gospel tracts. Iniisip ko yun, nagpa-flashback sa akin. Yung sabi ko, dapat pinagbuti ko. Natatawagin din pala ako ng Panginoon. I was crying. Nandyan ako sa mezzanine. Hanggang nakarating ako dito. Ang sabi ni Pastor, kung ikaw ay tinatawag ng Diyos, you settle it right here at the altar. Tapos na yung prayer meeting nun. Invitation. Munta ako dyan. Niyakap ako ng isang preacher. Sabi niya, anong decision ginawa mo? Sabi ko, gusto ko na po mag-full time. Susuko ko na po ang buhay ko. Ayaw ko na po ng buhay na magulo na kung saan ako naroroon. At lahat ng nangyari sa buhay ko ay may kinalaman ang Christian Bible Baptist Academy. Pag dito ka nag-aaral, makakabisado mo yung pasikot-sikot dito. Makikilala mo yung iba't ibang mga tao. Maririnig mo yung iba't ibang mga chismis. Pero tatatag ka. Kapag ikaw ay nag-aral dito at ikaw ay gagamitin ng Diyos sa ministry, siguradong meron kang gagawin. Siguradong magiging seryoso ka. Siguradong isa ka sa makikipaglaban sa mga prinsipyo na nakita mo at narinig mo na tinuturo mo ng mga pastor natin, ng mga magulang natin, ng mga teacher natin. Yung nag-invest sa eskwelahan na ito ay hindi mo babaliwalin. The devotions, ilan yung devotions na napakinggan? Ilan yung meetings na napakinggan? Ilan yung chapel hours na napakinggan? Those are precious time. The preaching services in the church. Yung una, required. Gagawin mo yan, required. Pero darating yung time, mahal na mahal mo na. Ikaw na yung nauuhaw ng salita ng Diyos. And one of these days, you want to preach what you've heard. I praise the Lord, may mga bata. Sabi nila, I want to be a preacher. I want to be a pastor. I want to be a soul winner. Lalo pa kung susuportahan ng magulang. Hindi perfect yung magulang ko, pero tama yung direksyon na sinisigi nila ako doon. Hindi nila pinagbigyan yung carnal na kagustuhan ko. Sabi niya, wag yan. Even though they are not perfect. Kasi nakita nila na mahalaga ang salita ng Diyos. Yung advantage ng merong salita ng Diyos na pwedeng kumilos pa rin ang Panginoon. Hindi nagbago. Thank God for this church. And we have the church school. Ministry ng Christian Bible Baptist Church.
na pinangungunahan ng man of God. Merong pamilya ng ating pastor na suportadong gawain ng Panginoon. Isa po ako sa maraming nagpapasalamat na merong ganitong eskwelahan. Hindi ito pwedeng ipagpalit. Kung ano mang meron kami, ay merong kinalaman ang eskwelahan na ito. Dito po, nagtitrain tayo ng mga leaders. Nagtitrain tayo ng mga servants. Nagtitrain tayo ng mga seryosong maglilingkod sa Panginoon. That's why we need to be steadfast. Why do we need to be steadfast? Steadfast upon unchanging Bible education. Tatlong bagay lang po ang gusto kong bigyan ng emphasis. Number one, God's promises stay the same. The promise of God never change. The same promise na tinanggap ng ating mahal na pastor, the same promise na tinanggap ng kanyang family, the same promise na tinanggap ng bawat pamilya, bawat individual, bawat estudyante sa Christian Bible Baptist Academy, na ikaw meron kang personal devotion, personal na pagbabasa ng salita ng Diyos. The same promises is just the same. Hindi nagbago ang Diyos. 2 Peter Chapter 3, verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise. Hindi nagbibiro ang Diyos sa mga pangako niya. Tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Sabi ng Panginoon, I will never leave thee nor forsake thee. People change, but God never changed. We have an immutable God. Hindi pwedeng magbago ang Diyos. He's always the same. He's the same yesterday, today, and forever. Hindi nagbabago. Kung paano ang Diyos kumilos sa puso ko, ay ganoon din ang Diyos kikilos sa puso mo, sa mga estudyante natin ngayon. May pangako ang Diyos. Sa mga parents, may pangako ang Diyos. Tama yung direksyon ng desisyon na ginawa mo na iyong pag-aralin ng iyong anak sa Christian school. May pangako ang Diyos. Minsan parang nawawalan ka ng pag-asa, pero may pangako ang Diyos. Hindi nagbago ang Panginoon. It's just the same. Another thing, number 2, God's privileges stay the same. Ang privilege na binibigay ng Diyos sa atin, hindi po tayo entitled to receive the good things, pero yun ay blessing ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo pinagkulang ng Panginoon. Ang Diyos ay parating nandyan. Sabi ng Bible, for the law, sa John chapter 1 verse number 17, for the law was given by Moses, but the grace and truth came by Jesus Christ. It's our privilege bilang miyembro ng Christian Bible Baptist Academy na makapag-aral ang inyong anak sa Christian school. At sa mga estudyante, it's your privilege. Biyaya ng Diyos yan sa buhay mo. Blessing ng Diyos yan. Pag-ibig ng Diyos sa buhay mo yan. Wala kang teacher na makikita ritong naninigarilyo. Wala kang teacher na bakla. Wala kang teacher na nagsisinungaling. Ikaw ay pinapanalangin pa. Marami kang kakampi dito. Sumusuporta sa magulang mo. Hindi na ako yung katulad ng dati. Kasi may salita ng Diyos eh. Mabiyaya ang Diyos. Pwede tayong maging ordinaryong tao lang katulad ng iba. Pero yung bigyan ka ng privilege ng Diyos, grabe ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Sobrang mabiyaya ng Diyos sa ating buhay. Pariwara na sana ang buhay natin. But thank God for this Christian school.
And lastly, God's power stayed the same. God's power still the same. God's power changes lives. Sinong magaling, sinong malakas? Wala po. 2 Corinthians chapter 12. Verse number 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Alam niyo po kung ano nakikita natin sa mga kabataang ito? The power of the Lord Jesus Christ in their lives. Hindi sayang ang pagpapagal, hindi sayang ang pagod, hindi sayang ang investment. Matagal na po ang academy. Pero salamat po, meron tayong pastor na nagpapatuloy. Ma'am Del, nagpapatuloy. Pastor, keep on po. And Ma'am Del, keep on po. Minsan yung mga taong nakikita natin na nandyan na, hindi natin napapansin, kailangan nila ng encouragement. Kailangan nila ng tap on the back. Kailangan nila ng mga susuporta na magpapasalamat. Yung totoong nagpapasalamat. Because this ministry is very tiring. Biyaya ng Diyos na meron tayo nito. Pero yung makita natin yung investment, yung finished product. We're not on the finished product yet. Papunta pa rin tayo. Pero lahat ng in-invest natin doon ay tulong-tulong na gumagawa para mangyari ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. It's the power of God. We believe in the power of God. Sa mga magulang, keep on. Huwag ka magsawa. Maybe siguro, nagiging minsan sakit sa ulo, pero okay lang yan. May salita na Diyos. Makapangyarihan ng Panginoon. Pwedeng mabago ang kanyang buhay. At sa mga estudyante, dapat sunod lang ng sunod. At makita mo at maunawaan mo. Kasi walang ibang magpapasalamat dito sa Christian school, kundi yung mga naging estudyante ng eskwelahan na ito. Kapag fully naunawaan mo kung gaano kabigat yung pananatili ng merong Bible education. At sa mga members ng church na ito, keep on praying for this ministry. Maybe, isang araw, magkakaroon ka ng anak. Pag-aralin mo rin sa Christian school. Magkaroon ka ng decision na dalhin sila dito. Paghahandaan mo yan, mag-i-invest ka. Pero siguradong yung investment na gagawin mo ay hindi masasayang. Dahil ang Diyos ay merong kapangyarihan. Hindi po basta-basta to have that steadfastness upon the unchanging Bible education. Kahit tayo nga minsan parang nagsasawa tayo, parang ayaw natin Kaya ang Diyos merong church. At sa church merong ministry. At isa itong ministry na ito na dapat nating ipanalangin at suportahan. The unchanging Bible education.